Umaga, good morning. Ito po yung mga alaga natin, no. Kalat na naman yung mga baboy natin. Ayan, sa ilalim ng mga niyog. Tapos meron tayong baboy na maraming anak. Papakita ko rin sa inyo yun. Papakain na si mama ng baboy. Ito po yung, ito halo-halo. May mga manok din tayong gumagala dito. Doon sa unahan, ayun naman yung isang inahing baboy namin na maraming anak. Ayan, no. So, dyan, may trapal lang din sila. Pero ngayon tag-init naman, walang problema, hindi nagpuputik. Pero yan, nilalagyan namin trapal para kahit umulan man, may masisilungan yung mga biik. Maliliksi na agad yung mga biik. Ito lang po yung paraan namin. Ito yung pigiri namin, meron kaming housing ng baboy. Pero hindi na yan nagagamit. Pag ganito kasi, nandito sila sa itong area, mas okay kasi wala nang kailangan linisin. Kasi yung mga dumi nila, nandun sa ilalim ng mga niyog, naging fertilizer natin. Hindi naman po nangangamoy dito. So yan yung aming pigiri. Pero hindi natin nilagyan ng baboy. Tapos meron dito yung mga kambing dyan. Ayan yung mga housing ng kambing. Sa unahan, meron din kami isa pang housing ng kambing doon. Tapos yung bahay ng manok naman, nandun sa kabila. Ayan po yung bahay ng manok. May mga bahay din na sisiw dyan pag nagbo-brooder tayo. So ito yung unang area natin, yung madalas natin pinapakita sa inyo. Pero ngayon meron tayong bagong area. Yun yung lote, yung madalas din sa video natin. May mga na-upload na rin tayo dun sa bagong lote na binili namin. Nakasalukuyan namin ini-improve din ngayon. Doon naman may mga itik tayong alaga doon at may mga pabo rin at manok. May baboy din ako doon na pinapalaki na gawing inahin. So yun yung pag-umpisa naman natin. Doon tayo yung uumpisa naman tayo doon sa loteng yon. Habang dito, ito yung dati nang inumpisa namin. Ngayon nag-work na. May mga biik na siya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pirasong biik. Actually, mas marami anak niyan. Kaya lang, nababawasan, namamatayan din. Tapos may mga baka rin kami doon sa unahan. Ayan yung mga baka natin. May baboy din dyan. So doon, may baka rin doon. So, ayan. Halo-halo yung mga alaga namin dito. Yung kabuuan ng area na ito is nasa 7 hectares. Tenant lang kami dito. So ang trabaho namin dito is naglilinis, tsaka nagtatanim ng niyog. Si Papa ay nagtatanim ng mga niyog na to. Ngayon ang lalaki na, namumunga na rin. So ayan, tas doon sa unahan nito, may mga kasaba din. Pero itong nilambat namin, nasa ano lang to, siguro more or less nasa 3 hectares siguro. So yun yung lawak nitong lambat. May mga inahing baboy dyan. Tapos doon meron din, kumakain na. Ayan. So kailangan lang sila din itali kasi nag-aawayan sila kasi hindi sila isang batch, magkakaibang batch na to. So pag magkakaibang batch kasi ng mga baboy, nag-aaway na sila. Hindi mo sila pwede pagsamahin. Nag-aagawan sa pagkain. Ayan. Ang ganda ng liwanag ng araw ngayon. Ayan o. Yung kambing, maaga pa kasi dito sa akin, hindi pa sila nalabas. Ayan yung mga kambing natin. So itong kambing, ito yung pinaka low maintenance sa lahat. Kambing at baka. Yan sila kasi hindi mo kailangang bilhan ng pakain. Yan sila actually itong kambing namin. Pasok sila dito sa hapon, tapos sa araw naman lumalabas yan sila. Mamaya yan pag mainit-init na, tuyo, tama-tama lang din, tuyo na yung mga damo, wala nang hamog masyado. So doon na sila lumalabas at kumakain ng mga damo. Tapos pag hapon umuwi naman sila. Kasi yan, nasa loob sila ng lambat. So hindi naman sila nakapaminsala doon sa tanim ng kapitbahay. Kasi nakalambat naman siya. So ito, ayan yung mga niyog, may mga bunga din. So kahit pa paano yung mga dumi ng alaga, naging fertilizer din doon sa mga halaman na nandito. May gansa din. May mga biik din dito. Ayan, nakasumigop, pati kambing nakikihigop din. Pagkain nila ay kamuting kahoy. Kapay dagang kamuting kahoy dito ba? Wala
mangkod. Mga kuan, ag mga sa kuan na to, kahoy. Oo. Aka nang uha dapit. Mahaw niya ako dito, ako kuan sa labat. Ayan o. Kasi nagpaplano ako yung lambat sa kabila. Gamitan ko nito mga ganito. Madre de cacao tsaka kamuting kahoy. Ayan o. Ayan, may baka dun o. Ayan yung baka o. Cute. Yan, gumagala lang yan. Kasi yan yung mga anak ng mga inahing baka. So gumagala lang yan sila dyan. Parang kambing din. Ito mga kambing gala lang din oh. Yan, marami tong kambing. Magkakahiwalay kasi ito. Ibang batch yung sa kulungan na yon. Yan nandyan. Tapos ibang batch din yung mga nandito. Yan. Yan yung mga pinapakain ni mama. Umagat hapon yan. Yan yung kanyang gawain din dito sa kanyang mga alaga. Oh. Feeds lang yan. Tsaka kasaba yung kinakain nila. Feeds at kasaba pinaghalo. So kahit konting feeds lang, tapos maraming kasaba, ay malaking tipid na yan. Tsaka ang daming buko oh. Yan, oh, daming bunga ng niyog oh. Yung mga bunga yung mga niyog. So yun yung paraan naman. Minsan bumababa ang presyo ng niyog. Kahit pa paano meron tayong ma-harvest dun sa ilalim. Kasi meron tayong mga alagang hayop. So itong amin, halo-halo na to. Merong manok, pabo, meron tayong gansa, kambing, baboy. So yun yung mga alaga natin dito. Tapos sa mga nagtatanong pala, hindi ba sila nag-aaway-away? May mga chance na ganon minsan. Pero ang ginagawa namin, hinihiwalay namin. Tinatanggal namin dito sa loob ng furniture yung mga matapang pareho. Iiwan yung isa. Hindi po pwede lahat sila matapang kasi nag-aawayan, magsasakitan. So kailangan tanggalin yung isa na ilipat ng ibang lagayan kapag matapang. Halimbawa, manok at pabo. Minsan nag-aaway yan. So pag ganon, tanggalin mo yung isang matapang doon. Kasi usual naman, hindi naman lahat ng pabo at manok ay magkakaaway. No? So may chance, minsan naman, may mga pabo at manok din naman na magkakasama lang, walang problema. No, kaya dito napagsama-sama namin yan sila. Dahil nga doon sa binabawas natin yung matapang na manok at pabo. So dyan pa, ang maganda dito, yung surroundings ng mga alaga natin, preskong presko. No? Dati kasi nasubukan ko dyan sa loob ng piggery. Tuwing umaga, pag nagpakain ka, kung nandyan yung biik, pati biik naliligo na rin ang dumi ng baboy. No? Pagka umaga. So yun yung problema. Habang ito, pag ganito, wala tayong problema. Walang ganong nangyayari doon sa mga baboy namin. No, kasi yung mga baboy na yan, pagka nadumi sila, hindi doon sa mismong hinihigaan nila. Meron silang ibang lugar kung saan sila nadumi. Tapos yung kuan pa, free pa yung parang aircon nila kasi yung mga dahon ng niyog, kahit pa paano malamig yung ilalim nun. No, so iwasan lang natin na mainitan. Tsaka yung mga biik, isa sa iwasan natin dyan yung mabasa. Yung halimbawa tag-ulan, kailangan meron silang opsyon na sumilong. Although minsan naliligo rin yan sila kahit maulan, lumalabas sila. Kayon ay kapag gusto naman nila lumalabas, okay lang yun, wala problema. Pero pag napipilitan sila at nabasa sila dahil wala silang choice, wala silang masisilungan, yun yung delikado. So yun yung sabay sa experience namin sa experience lang namin yan. So ganun yung ating naobserbahan. Kaya kahit ganito yung paraan namin, nakatrapal-trapal lang na ganyan, wala kaming problema kasi at least merong nasisilungan yung biik tuwing maulan, na hindi sila nababasa, hindi sila yung napuputik. No, option na nila kung gusto nila magpaulan. So ayan, may mga baka din doon sa unahan. No? So ayan yung, tsaka dito marami mga puno. Ayan yung dome on, actually ito dahon ito, nakain din ng kambing yan. So yun yung advantage din dyan sa mga kambing natin. Kasi yung mga dahon ng puno, yan, mga damo-damo na yan, kinakain ng kambing ito. Linis nga dito, tingnan nyo. Kasi sinusundan ng baka at kambing yan. Pero malawak pa yung galaan nila kasi hanggang doon pa to, pababa pa to doon sa likod. So may babang parte din ito na dating palayan. No, kaya malawak ang galaan ng mga alaga natin dito. So
So kahit tag-init, meron naman silang nasisilungan dahil doon sa mga niyog na nasa paligid. So ayan yung ating mga alaga dito. Ayan o, si Papa nandun yung kanyang mga baka. So ayan, araw-araw lang yun. Yung baka din araw-araw pinapastol. So tinatali lang yan kasi yung mga baka mahirap hulihin na pagka pagka nasanay sa open area, sanay sila na pinapakawalan, medyo mahirap hulihin kasi malalaki. Di tulad ng kambing, madali na lang hulihin kasi kahit paano medyo maliit sila. So ayan, so ito yung housing. Yan yung housing ng mga alaga namin na manok. Dito naman po yung housing ng alagang manok. May kambing din dito. Kalat yung mga kambing natin dahil may iba-iba silang. May mga kambing mahilig din kumain sa pagkain ng manok. Pag nagpakain ng manok, nakikikain din. So ito yung isa sa unang housing namin ng manok. Ayan. Oh. Sa paligid ito may tungtungan yung manok dyan. Dyan sila paggabi. Tapos sa paligid yan may mga pugad din. Ayan, may mga pugad na manok dyan. Tapos dito, ito yung isa din sa lagay naman ng manok. At doon din, yan, isa pa yan sa lagay ng manok. At dito may pigiri. So balik tayo dyan mamaya. Diretso muna tayo dito sa isa pang lagay ng manok. Ito yung isa pang lagay namin ng manok. Yan. So meron din silang tungtungan. Oh, may mga manok na naglilimlim. Ito sa kabila, meron din nagsasapaw pa. Oh. Dalawa. Nagalimlim. Sa likod niyan, meron din mga pugad. So, minsan naman yung mga manok nandito rin sa ibabaw natutulog. May mga manok na tumitira dyan sa mga puno. Kahit may housing sila, nasa puno sila. Mas gusto nila dyan. Mas bet nila. At sa ganitong, yan, may mga sisiw. At sa ganitong oras, yung mga alaga nating manok na iba, andun na, gumagala na yan dun. Ayan, gumagala na yan dun. May mga insekto kasi dyan, kinakain din ng mga manok yan. Tapos dito, ito naman yung mga baboy na pinapalaki. Panglitsunin. So ayan, nandyan naman. Simple lang din, gawa sa kawayan. Tapos, lagyan lang natin septic tank sa likod. Ayos na. Meron natin pigiri. May mga sisiw yung mga inahin natin manok dito. So ito, may star apple din yung mga prutas dyan, nangalaglag. Kinakain ng mga alaga natin yan. Yung nasa taas, inaabot namin. Tapos yung mga laglag lang, hindi kasi maiwasan yan. May mga sira, nangalaglag. O kinakain ng mga alaga. So ayan o. So yan po yung update natin dito sa bukid. At yun yung paraan ng pag-alaga namin ng hayop. Iba-ibang hayop dito sa aming mga alaga sa aming likod ng bahay. Yung bahay nandun. So ito yung bandang likuran na dati punong-puno ng damo. Ngayon ay nilinis at nilagyan ng mga alagang hayop. Muli po, maraming salamat po.